Kilala si Maribeth sa buong distrito bilang isa sa pinakamatinik at pinakamatapang na hukom sa kasaysayan ng korte. Matanda na siya, mahigit 60 taong gulang, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag. Ang bawat pagkumpas ng kanyang kamay at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may bigat, parang isang sundalong general na hindi natatakot sa anumang hamon. Sa tuwing papasok siya sa courtroom, tahimik na tahimik ang lahat. Ang ingay ng mga tao sa pasilyo, ang usapan ng mga abogado, at maging ang masiglang palita ng kuro-kuro ng media. Lahat ay napipigil sa simpleng presensya ni Maribeth. Para bang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. At ang sino mang magkamaling bumangga sa kanyang tingin ay walang magawa kundi sumunod. Bagamat marami ang humahanga sa kanya, mas marami ang nagtatago ng takot. Masungit si Maribeth at hindi niya ikinahihiya iyon. Ang kanyang tono ay palaging matigas. Ang kanyang pananalita ay palaging eksakto. Wala siyang oras sa paligoy-ligoy at ayaw niyang inuubos ang kanyang lakas sa mga walang kabuluhang argumento. Maging ang mga pinakakilalang abogado sa bayan ay kinakabahan tuwing magtatalo sa kanyang korte. Isa siyang hukom na hindi maaring baluktutin o bilugin ng ulo. Kung ano ang tama, tama. At kung ano ang mali, mali. Ngunit sa kabila ng kanyang istrikto at masungit na reputasyon, may isang aspeto ng kanyang pagkatao na lingid sa kaalaman ng karamihan. Si Maribeth, sa kanyang tahimik at masalimuot na paraan, ay may malasakit. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga kritiko at mga tao sa korte, madalas siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Sa likod ng mga pahina ng mga kaso at dokumento, lihim siyang nag-aabot ng tulong sa mga pamilya ng mahihirap na nasasakdal. Hindi para mapuri, kundi dahil alam niyang kailangang may gumawa ng tama. Halimbawa, minsan na siyang nagpadala ng tulong pinansyal sa isang babaeng inakusahan ng pagnanakaw dahil desperado itong makakain ang kanyang mga anak. Wala ni isang nakakaalam ng ginawa niyang iyon, maliban sa kanyang maaasahang sekretarya na matagal nang naglilingkod sa kanya. Walang nakakikilala sa tunay na pagkatao ni Maribeth. Hindi siya madalas makipagkwentuhan sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ng oras sa korte, diretso siya sa kanyang bahay. Isang lumang mansyon na tahimik na nakatago sa kalsadang bihirang daanan ng tao. Doon siya nagpapahinga, nagbabasa, at minsan ay nag-iisip ng mga kaso. Hindi siya nakikilahok sa mga party o opisyal na pagtitipon. Kapag inanyayahan, lagi siyang may dahilan upang hindi dumalo. Marami akong ginagawa. Ang karaniwang sagot niya, ngunit ang totoo'y mas pinipili niyang umiwas sa mga usapan at chismis. Dahil dito, marami ang naghihinala. Ano kaya ang kanyang nakaraan? Madalas itanong ng iba, ngunit walang nakakukuha ng sagot. Maging ang mga opisyal na record ay tila nagkukulang. Bihira ang mga impormasyon tungkol sa kanyang kabataan, sa kanyang pamilya, at sa kanyang buhay bago pa siya naging hukom. Tulad ng isang makapal na ulap, nakabalot sa misteryo ang nakaraan ni Maribeth. Isang araw, isang maliit na insidente ang nagpakita ng isa pang dimensyon ng kanyang pagkatao. Habang pauwi galing korte, nakita niya ang isang batang kalye na tila naliligaw at umiiyak sa gilid ng kalsada. Bagamat karaniwang mabilis maglakad si Maribeth upang makauwi agad, sa pagkakataong iyon ay tumigil siya. Lumapit siya sa bata at tinanong kung ano ang nangyari. Nahihiya pa noong una ang bata, ngunit sa malamig ngunit maingat na boses ni Maribeth, unti-unti itong nagkwento. Nawala raw siya sa kanyang nanay at hindi alam kung paano makakauwi. Kahit hindi sanay si Maribeth sa ganitong mga eksena, tinulungan niya ang bata. Dinala niya ito sa malapit na istasyon ng pulisya at tiniyak na may makakaalam kung saan ito nakatira. Habang nag-aantay, binilhan pa niya ito ng juice at tinapay mula sa isang karinderyang malapit. Nang dumating ang ina ng bata, walang anumang sinabi si Maribeth. Tahimik siyang umalis at bumalik sa kanyang tahanan, tulad ng walang nangyari. Ang ganitong mga insidente ay bihira,
ngunit palaging may matibay na epekto sa mga nakakasaksi. Sa kabila ng kanyang masungit na anyo, hindi nawawala ang pagkatao ni Maribeth. Kung tutuusin, mas mainam para sa kanya na manatiling lihim ang mga ganitong tagpo. Hindi niya kailangang malaman ng lahat na may malambot na bahagi ang kanyang puso. Ang mahalaga sa kanya ay ang magpatuloy sa kanyang tungkulin, ang maging isang hukom na patas, matibay, at walang kinikilingan. Si Maribeth, sa kanyang panlabas na anyo, ay tila walang bahid ng kahinaan. Isang malakas na tagapagtanggol ng batas. Ang kanyang presensya ay parang haligi ng korte. Matibay, hindi natitinag, at maaasahan. Ngunit sa kabila ng kanyang kasanayan, sa pagharap sa mga pinakamabibigat na kaso, may mga gabi kung saan bumabalik sa kanya ang mga alaala ng isang masakit na nakaraan na hindi niya kayang ibahagi sa iba. Bata pa lamang si Maribeth nang masaksihan niya ang sunod-sunod na trahedya sa kanyang buhay. Isang gabi na dapat sana'y pangkaraniwang gabi lamang, biglang nawala ang kanyang anak na babae, ang kanyang bugtong na anak. Walang paalam, walang bakas kung saan dinala, at walang malinaw na dahilan kung bakit ito nangyari. Ang mga awtoridad noon ay tila walang magawa. Ang tanging naalala ni Maribeth ay ang tunog ng ulan na walang tigil na pumapatak sa yero ng kanilang bahay. Habang iniisip niya kung anong kasalanan ang nagawa niya upang kunin sa kanya ang kaisa-isa niyang kaligayahan. Dahil sa pagkawala ng kanyang anak, ang kanyang pamilya, ang kanyang sariling mga magulang at mga kapatid ay nagkawatak-watak. Sa halip na pagkakaisa, nagkaroon ng paninisi, ng pagtuturo ng daliri at ng mga alita na hindi naayos. May nagsabing si Maribeth ang may kasalanan dahil dapat daw ay mas maingat siya sa pag-aalaga. Ang iba naman ay sinabing ang ama ng bata na iniwan siya ilang buwan bago ang pagkawala ang may kasalanan. Ano man ang dahilan, ang resulta ay malinaw. Iniwan siya ng kanyang pamilya, kinutya ng kanilang komunidad, at tila isinumpa ng pagkakataon. Kaya't nang dumating ang panahong siya'y naging hukom, sinarado ni Maribeth ang lahat ng pintuan sa kanyang nakaraan. Hindi niya hahayaan na ang anino ng kanyang kabiguan bilang isang ina at anak ay makaaapekto sa kanyang propesyon. Ang kanyang trabaho ang naging taguan niya mula sa masakit na katotohanan, at siya ang naging pinaka-istrikto, pinakamatapat na hukom na kilala ng korte. Ang mga tao sa paligid niya, maging ang kanyang mga kasamahan at tagapayo, ay bihirang maglakas loob na itanong ang tungkol sa kanyang personal na buhay. Ang ilan ay nag-usisa noong una, ngunit mabilis silang tumigil nang makita kung gaano kahigpit si Maribeth pagdating sa mga tanong na lampas sa usapin ng batas. Hanggang isang araw, isang bagitong abogado na nagngangalang Carlos ang biglang nagpakita ng kakaibang interes sa kanyang kwento. Bago pa man siya umupo sa isang mahalagang pagdinig, lumapit si Carlos upang humingi ng payo. Ngunit sa halip na formal na legal na tanong ang kanyang bitbit, isang personal na usapin ang kanyang binanggit. "Ma'am," bungad niya, "paano niyo po nagawang maging ganito kamatagumpay sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niyo noon?" Napakunot ang noo ni Maribeth. Hindi siya sanay na tinatanong tungkol sa kanyang nakaraan, lalo pat ito ay isang bagay na pilit niyang nililimot. "Huwag mong ituloy," maikli niyang sagot. "Hindi ito ang lugar para sa mga ganitong tanong." Ngunit hindi nagpatinag si Carlos. "Pasensya na po, ma'am," ani niya. "Pero bilang isang bagitong abogado, gusto ko lang pong maintindihan kung paano niyo nagawang tumayo ulit kahit..." Naputol ang kanyang salita nang makita ang malamig na tingin ni Maribeth. Hindi na siya nagpatuloy, ngunit naitanim na ang ideya sa isip ng matandang hukom. Habang dumadaan ang mga araw, tila lalo pang gumulo ang isipan ni Maribeth. Kapag siya'y nag-iisa sa kanyang tahanan, doon bumabalik ang mga alaalang pilit niyang kinakalimutan. Ang mga larawan ng kanyang anak, ang tunog ng boses nitong nagtatanong kung kailan siya babalik mula sa trabaho, at ang huling gabing magkasama sila, lahat ito ay naglalaro sa kanyang isipan. Para bang may bahagi ng kanyang pagkatao na nag-aanyayang muling balikan ang masakit na nakaraan.
Ngunit natatakot siya. Ano ang makikita niya kung sakaling muling harapin ang mga alaala? Ang takot na ito ang nagiging dahilan kung bakit patuloy niyang pinipili ang katahimikan. Sa tuwing dumarating ang gabi at nag-iisa si Maribeth sa kanyang bahay, hinahanap-hanap niya ang tunog ng mga yapak ng anak niyang tumatakbo sa salas. Ang tahimik na pag-iisip ay napapalitan ng tunog ng mga alaala, mga sigaw ng takot, mga tawag ng pangalan, at ang paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan, saan ka dinala? Wala siyang makuhang sagot. Ang kanyang mga pagsisikap noon na hanapin ang kanyang anak ay nauwi sa pagkabigo. Ang pag-asa, kahit paano, ay unti-unting nawala sa kanyang puso. Ngunit ang interes ni Carlos sa kanyang kwento ay nagbukas ng maliit na pintuan. Kahit gaano niya ito tinatanggihan, alam ni Maribeth na darating din ang araw na kakailanganin niyang harapin ang nakaraan. At sa kanyang tahimik na mga gabi, sa kanyang malamlam na mga alaala, unti-unti niyang naisip na baka may paraan pa upang malaman ang katotohanan. Isa na namang araw ng paglilitis. Isa na namang pagkakataon para kay Maribeth na igiit ang hustisya sa kanyang hukuman. Ang mga abogado ay abala sa kanilang mga argumento. Ang mga testigo ay nakabantay sa kanilang tornilyo. At ang mga taong nanonood ay tahimik na naghihintay sa desisyon ng isa sa pinakamatatag na hukom ng distrito. Nakaharap si Maribeth sa isang kasong kinasasangkutan ng isang binata. Isang lalaking kilala sa kanilang bayan bilang pasaway, salbahe, at walang iniisip kundi ang kanyang sariling kapakanan. Ngunit sa unang tingin pa lamang, may kakaibang napansin si Maribeth. Sa gitna ng kanyang masusungit na titig, may isang bagay na agad na umagaw sa kanyang pansin. Ang kwintas na nakasabit sa leeg ng nasasakdal. Simpleng kwintas lang ito. Isang luma at tila ordinaryong palamuting ginto. Ngunit para kay Maribeth, hindi ito basta-basta. Sa sandaling makita niya ang kwintas, parang nawala ang ingay sa courtroom. Tila may kung anong dumaan sa kanyang isipan. Isang alaala na matagal na niyang inililibing sa kailaliman ng kanyang kamalayan. Ang kwintas na iyon ay hindi niya makakalimutan. Ilang dekada na ang lumipas, ngunit malinaw pa rin sa kanya ang araw na isinabit niya ito sa leeg ng kanyang anak. Isang simpleng regalo, isang simbolo ng kanyang pagmamahal. Ang disenyo, ang bawat detalye ng palamuti ay eksaktong kapareho ng kwintas na suot ng lalaking nasa harap niya ngayon. Kahit gaano niya tangkaing kumbinsihin ang sarili na isa lamang itong ordinaryong palamuting madalas makita kahit saan, hindi maikakaila ni Maribeth ang bigat ng alaala. Habang patuloy ang pagdinig, tila nawala ang atensyon ni Maribeth sa mga detalye ng kaso. Ang bawat salitang binibitawan ng mga abogado ay parang naging malabong tunog sa kanyang pandinig. Sa halip, nakapako ang kanyang mga mata sa kwintas. Naglaro sa kanyang isipan ang mga tanong. Bakit? Paano? Saan ito nanggaling? Bakit hawak ito ng isang kriminal? Sa kanyang pagtitig, bumalik ang mga alaala ng gabi ng pagkawala ng kanyang anak. Parang kahapon lang nangyayari ang lahat. Ang malalakas na kulog sa langit, ang malakas na ulan na bumabagsak sa kanilang bubong, at ang pagkatuklas niyang wala na ang kanyang anak. Halos baliw na siya sa kakahanap noon. Kinakaladkad ang kanyang mga paa sa putikan habang paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan nito. Lahat ng ito ay bumalik sa kanya nang makita niya ang kwintas. At sa muling pagkabuhay ng mga alaala, bumigat ang kanyang dibdib. Para bang sa simpleng tanaw na iyon, naramdaman niyang muli ang sakit ng pagkabigo, ng kawalan, ng kawalang pag-asa. Hindi siya mapakali matapos ang pagdinig. Matapos ang lahat ng mga argumento at patotoo, tila wala ng ibang laman ang kanyang isip kundi ang kwintas. Nang matapos ang araw na iyon sa korte, umuwi si Maribeth ng mas maaga kaysa karaniwan. Ngunit kahit nasa kanyang tahanan na siya, hindi siya mapanatag. Ang kwintas na iyon ay tila naging isang susi, isang pahiwatig na maaaring may natitirang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya alam. Sa kanyang kagustuhang makakuha ng sagot,
sinubukan niyang magtanong sa paligid. Hindi niya ito ginagawa sa karaniwan. Ang magtanong ng personal sa mga kasamahan o maging sa mga tagapaglingkod ng korte. Ngunit sa pagkakataong ito, ibinaba niya ang kanyang pader. Formal ang kanyang tono, ngunit halata ang tensyon sa kanyang boses. Alam mo ba kung saan galing ang kwintas na yon? Tinanong niya ang isang tagapamahala ng ebidensya. Ngunit walang malinaw na sagot na nakuha si Maribeth. Ang ilan ay nagsabing maaaring ito'y bahagi ng mga ninakaw na alahas, ngunit walang makapagbigay ng tiyak na detalye. Habang patuloy siyang nagtatanong, mas lalong bumibigat ang kanyang damdamin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may koneksyon ang kwintas na yon sa pagkawala ng kanyang anak. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya upang makakuha ng sagot, parang mas lalo siyang nilalamon ng damdamin. Sa kanyang isipan, ang kwintas ay hindi lamang isang bagay. Isa itong alaala, isang piraso ng kanyang nakaraan na matagal niyang pilit kinakalimutan. Ngunit ngayon, muli itong bumalik at nagdadala ng mas matitinding tanong. Sa bawat gabi, habang nakaupo siya sa kanyang upuan sa salas, hawak ang mga lumang larawan ng kanyang anak, unti-unting lumalabas ang mga alaala. Ang tawa ng kanyang anak, ang mga kantang kinakanta nila bago matulog, at ang huling pagkakataong nakita niyang buo ang kanyang pamilya. Lahat ng ito ay bumalik ng hindi niya inaasahan. Ngunit kasabay ng mga alaala ay ang masakit na katotohanan. Ano ba talaga ang nangyari? At bakit may hawak ng kwintas na yon ang isang kriminal na walang kahit anong koneksyon sa kanyang pamilya? Ang mga tanong na ito ang bumalot kay Maribeth habang sinimulan niyang umusisa. Ngunit ang bawat pagsubok niyang hanapin ang sagot ay tila dinudulot lamang ng mas mabigat na damdamin. Ang kanyang mundo, na dati ay kontrolado at organisado sa kanyang propesyon, ay unti-unting nagiging magulo at puno ng mga katanungang hindi niya masagot. Sa mga araw na sumunod pagkatapos niyang makita ang kwintas, hindi na mapakali si Maribeth. Ang bawat hakbang niya sa korte ay tila may kasamang tanong. Paano napunta ang kwintas sa lalaking iyon? May koneksyon ba ito sa kanyang anak? At bakit ngayon pa, sa kabila ng napakahabang panahon, ito lumitaw? Habang patuloy siyang gumagawa ng mga desisyon sa mga kaso, may bahagi ng kanyang isipan na hindi makawala sa kwintas. Hindi sanay si Maribeth na magtanong-tanong ng harap-harapan. Kadalasan, ang kanyang estilo ay obserbahan at maghintay ng tamang impormasyon mula sa mga opisyal ng korte o mga testigo. Ngunit ngayon, siya mismo ang kailangang mag-utos. Kaya't isang umaga, tinawag niya ang kanyang sekretarya. Isang tapat na kawani na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Sa malamig at seryosong tono, sinabi niya, "Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa nasasakdal na iyon. Alamin mo kung saan siya galing, sino ang mga koneksyon niya, at higit sa lahat, kung paano niya nakuha ang kwintas na iyon." Napansin ng sekretarya ang kakaibang tono sa boses ng kanyang amo. "Ma'am, maingat na tanong nito. May partikular po ba kayong hinahanap? May dapat po ba akong ituon?" Saglit na tumigil si Maribeth bago sumagot. Ayaw niyang ipakita ang personal niyang interes sa kwintas. "Hindi ito usapan ng personal," malamig niyang sagot. "Bilang hukom, responsibilidad kong malaman kung saan galing ang mga ebidensyang nasa harap ko. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong kumilos agad." Hindi na nagtanong pa ang sekretarya. Sa loob ng ilang araw, naghahanap ito ng mga dokumento, mga dating record ng pulisya, at iba pang piraso ng impormasyon na maaaring makatulong. Unti-unti, nabuo ang isang mas malaking larawan tungkol sa nasasakdal. Lumabas na ang lalaking nililitis ay konektado sa isang kilalang sindikato. Isang sindikatong matagal nang kilala ni Maribeth mula sa kanyang mga naunang kaso. Ang grupong ito ay kilala sa pagnanakaw, extortion, at trafficking ng mga mamahaling alahas at antik na gamit. Sa katunayan, ilan na sa mga kasong hinawakan ni Maribeth noon ay may koneksyon sa sindikatong ito. Ngunit dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya, hindi niya kailanman napakulong ang mga lider nito.
Ang nadiskubre ng sekretarya ay nakadagdag ng bigat sa sitwasyon. Ang kwintas ay hindi basta-basta palamuti. Ito pala'y bahagi ng isang koleksyon ng mga mamahaling alahas na ninakaw mula sa isang prominenteng pamilya sa isang probinsya. Ang pamilya na iyon ay kilala sa kanilang yaman at angkin nilang koleksyon ng mga natatanging antigong piraso. Ang pagnanakaw ay naging malaking issue noon, ngunit hindi kailanman nahuli ang mga tunay na salarin. Sa loob ng maraming taon, ang mga alahas ay parang naglaho sa dilim at ang kaso ay natabunan ng mas sariwa at mas kapanapanabik na mga balita. Ngunit ang kwintas ay tila nagbigay ng bagong liwanag sa lumang krimen na iyon. Dinala ni Maribeth ang impormasyon sa kanyang opisina. Inisa-isa ang mga detalye at pilit niyang pinagtagpi-tagpi ang lahat ng nalalaman niya. Hindi niya magawang baliwalain ang ideya na ang kwintas na minsang isinabit niya sa kanyang anak ay tila naging bahagi ng mga ninakaw na alahas. Ngunit paano ito nangyari? At sino ang nagdala nito sa kriminal na iyon? Pilit siyang humanap ng sagot. Nakipag-usap siya sa ilan sa kanyang mga kilala sa law enforcement, mga dating pulis at investigator na minsang tumulong sa kanyang mga kaso. Sa bawat tanong na kanyang binato, isa lang ang lagi niyang tinutumbok: sino ang nagdala ng kwintas sa kriminal? Ngunit tila walang malinaw na sagot ang sinuman. Ang tanging malinaw ay ang koneksyon ng kriminal sa sindikato at ang posibilidad na may mas malaki pang sindikato na nagmamaniobra sa likod ng lahat ng ito. Habang lumalalim ang kanyang pagsisiyasat, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng nakaraan. Ang mga alaala ng kanyang anak, ng kanyang pamilya, at ng gabing nawala ang kanyang anak ay lalong bumibigat sa kanyang puso. Ang bawat hakbang na ginagawa niya sa pag-alam ng katotohanan ay parang muling binubuksan ang sugat na matagal na niyang pilit tinatakpan. Ngunit alam ni Maribeth na hindi siya pwedeng umatras. Sa kabila ng kakulangan ng konkretong sagot, patuloy siyang nangalap ng impormasyon. Ang bawat piraso ng ebidensya ay para bang nagsasabi sa kanya na huwag tumigil. Alam niyang sa dulo ng lahat ng ito, maaaring hindi lang sagot sa kasalukuyang kaso ang kanyang makuha. Maaaring makakuha rin siya ng bahagi ng sagot sa mga tanong na matagal nang gumugulo sa kanya. Sa kabila ng pagod at lungkot, hindi niya iniwan ang landas ng pag-iimbestiga. Alam niyang ang bawat hakbang na ito ay hindi lang para sa hustisya ng korte, kundi para na rin sa isang personal na hangaring matagal na niyang kinikimkim, ang makahanap ng linaw sa gitna ng dilim ng kanyang nakaraan. Habang lumalalim ang pagsisiyasat ni Maribeth, unti-unting sumulpot ang masalimuot na larawan ng sindikatong nasa likod ng lahat. Nalaman niya na hindi lamang ito basta-bastang grupo ng mga kriminal. Ang mga koneksyon ng sindikato ay umaabot hanggang sa mga pinakaprestihiyosong tao sa kanilang komunidad. Subalit sa hindi niya inaasahan, lumabas na ang grupong ito ay may malalim na kaugnayan sa sariling kasaysayan ng kanyang pamilya. Mula sa mga nakalap na impormasyon ng kanyang sekretarya at sa mga dokumentong nakuha mula sa naunang kaso, nalaman ni Maribeth na ang leader ng sindikato, isang lalaking nagngangalang Dante Romero, ay may direktang kaugnayan sa kanyang ama. Si Dante ay isang dating tagapamahala ng negosyo ng kanilang pamilya noong bata pa si Maribeth. Mula pa noon, naging malapit si Dante sa pamilya. Isang matapat na tauhan, isang taong pinagkakatiwalaan nila. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nawala sa buhay nila. Matagal nang usap-usapan sa kanilang angkan ang pagkawala nito, ngunit walang sino man ang muling nagbanggit sa pangalan niya. Ngayon, lumitaw muli si Dante sa anyo ng isang leader ng sindikato, isang taong kinatatakutan ng marami, ngunit hindi kailanman nagpakita ng kanyang mukha sa publiko. Ayon sa mga impormasyon, si Dante ang nagsimulang mag-ipon ng mga bihasang magnanakaw at mga tusong negosyante para buuin ang kanilang sindikato. Sila ang nasa likod ng maraming kontrobersyal na kaso ng pagnanakaw ng mga alahas at antigong ari-arian sa iba't ibang probinsya.
Ang pagkakadiskubre kay Dante ay naging malaking bahagi ng emosyonal na bigat na dinadala ni Maribeth. Habang iniisip niya ang koneksyon ng sindikato sa pagkawala ng kanyang anak, bumabalik sa kanya ang mga hinala noon ng kanyang pamilya. May mga nagsabing baka ang pagkawala ng bata ay hindi simpleng kidnapping lamang. May nagsabing baka may kinalaman ito sa negosyo ng kanilang pamilya o sa mga taong kanilang binigo. At ngayon, tila may katotohanan ang mga haka-haka na iyon. Si Dante, ang dating pinagkakatiwalaang tauhan ng kanyang ama, ay maaring nasa likod ng pagkawala ng anak ni Maribeth. Subalit alam ni Maribeth na hindi sapat ang haka-haka. Kinailangan niya ng mas konkretong ebidensya upang maikonekta ang nawawala niyang anak sa sindikatong ito. Sa kanyang determinasyon, nakipag-ugnayan siya sa isang undercover na pulis na matagal na niyang kilala. Si Lieutenant Jaime Santos ay isang veterano sa larangan ng undercover operations. Siya ang isa sa mga iilang pulis na maingat at mapanuri. At dahil dito, siya rin ang isa sa mga natitirang taong pinagtitiwalaan ni Maribeth. Sa kanilang lihim na pag-uusap, ibinahagi ni Jaime ang ilang detalye tungkol sa sindikato. Sinabi niya na matagal na nilang sinusubaybayan ang grupo ngunit hindi nila magalaw dahil sa kawalan ng solidong ebidensya. Ayon kay Jaime, si Dante Romero ay talagang bihasa sa pagtatago ng kanyang mga galamay. Kahit na nahuhuli nila ang ilang miyembro, walang sino man ang direktang nakakapagturo kay Dante bilang leader. Gayunpaman, may isang bagong impormante ang nagsabing si Dante ay personal na nag-uutos sa mga operasyon, kabilang na ang pagkuha ng mga mamahaling alahas tulad ng kwintas na nakita ni Maribeth. Habang patuloy ang usapan nila ni Jaime, unti-unting nagiging malinaw ang koneksyon ng lahat. Napagtanto ni Maribeth na maaaring ang kwintas na yon ay isa sa mga bagay na ginamit ng sindikato upang manakot o magbigay ng pahiwatig. At kung ang sindikatong ito ang may hawak ng kwintas, maaaring sila rin ang may kinalaman sa pagkawala ng kanyang anak. Ang bawat detalye ay nag-uugnay kay Dante Romero sa parehong krimen ng pagnanakaw ng mga alahas at sa trahedya sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng impormasyong ito, nanatiling mahirap para kay Maribeth ang makakuha ng direktang sagot. Ang kanyang mga katanungan ay nagiging masalimuot habang patuloy siyang sumusulong. Alam niyang hindi magiging madali ang pagtuklas ng buong katotohanan, lalo pat ang kalaban niya ay hindi lamang ang sindikato, kundi ang sariling damdamin at alaala na matagal niyang iniwasan. Gayunpaman, determinado siyang alamin ang buong kwento, hindi lang para sa hustisya ng kasalukuyan, kundi upang matuldukan na ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Ano nga ba ang nangyari sa kanyang anak? Ang courtroom ay punong-puno ng tensyon sa araw na iyon. Si Maribeth, sa kabila ng kanyang formal na postura, ay ramdam ang init na nagmumula sa hindi maipaliwanag na kaba. Alam niyang ang araw na ito ay hindi tulad ng iba. Hindi lang ito isa sa maraming kasong nilitis niya sa loob ng mahabang karera niya bilang hukom. Ito ang araw na sa wakas ay makakausap niya ang kriminal na may hawak ng isang piraso ng katotohanan na matagal na niyang hinahanap. Ang nasasakdal, isang lalaking kilala sa kanyang pagkasangkot sa mga nakaw na alahas at iba pang ilegal na gawain, ay iniharap sa korte. Ang kaso ay tila simple lamang, pagnanakaw at pagtanggap ng nakaw na alahas. Ngunit sa ilalim ng mga legal na argumento at ebidensya, ay isang mas malalim na kwento na nag-uugnay kay Maribeth sa sariling nakaraan. Alam niya na ang lalaking ito ay hindi basta isang petty thief. Siya ay isang dating tauhan ng sindikatong pinamunuan ni Dante Romero. Ang sindikatong may kaugnayan sa pagkawala ng kanyang anak. Habang umuusad ang pagdinig, pilit niyang pinigil ang sariling emosyon. Alam niyang bilang hukom, dapat siyang manatiling neutral at walang bahid ng personal na interes. Ngunit habang pinakikinggan niya ang testimonya ng nasasakdal, hindi niya maiwasang sumingit. Inutusan niya ang nasasakdal na diretsyong sumagot sa mga tanong.
Paano mo nakuha ang kwintas na iyon? Tanong niya. Mahigpit ang tinig. Napalingon ang prosecutor at ang depensa. Halatang nagtataka kung bakit lumilihis ang hukom sa formal na proseso. Ngunit hindi ito inalintana ni Maribeth. Sino ang nagbigay sa iyo niyan? Dagdag niya. Tila malamig ang hangin sa loob ng courtroom. Lahat ng mata ay nakatuon sa hukom at sa nasasakdal. Sa unay nag-alangan ng kriminal. Mukhang handa na siyang magsinungaling muli o magbigay ng hindi mahalagang sagot. Ngunit sa bigat ng tanong at sa determinasyon sa boses ni Maribeth, tila napilitang magsalita ng totoo ang lalaki. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling sa umpisa. Sagot niya sa paos na tinig. Pero natanggap ko ito mula sa isang taong malapit kay Dante Romero. Sabi niya, ito raw ay nanggaling sa isang anak na babae. Isang batang ipinasa sa iba. Nagtagis ang bagang ni Maribeth. Sa wakas, narinig niya ang kumpirmasyon ng matagal na niyang pinaghihinalaan na may kaugnayan ng kwintas sa nawawala niyang anak. Ngunit bago pa siya makapag-usisa ng higit pang detalye, biglang may narinig na kakaibang tunog mula sa labas ng courtroom. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Nagimbal ang lahat at ilang segundo lamang ang lumipas bago nagkagulo ang mga tao sa loob. Tumilapon ang mga papel, bumagsak ang ilang bahagi ng kisame at nagkaroon ng makapal na usok. Ang mga tao ay nagtakbuhan patungo sa labasan, ngunit maraming natumba at nasaktan. Si Maribeth, sa kanyang bahagi ng courtroom, ay natamaan ng debris at nawalan ng malay. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng kaguluhan. Masakit ang kanyang ulo at may sugat siya sa braso. Sa kabila ng kirot, pinilit niyang tumayo at humanap ng makakapitan. Ang courtroom ay halos gumuho at ang hangin ay punong-puno ng alikabok at abo. Naririnig niya ang sigaw ng mga taong humihingi ng tulong. Ngunit ang nasa isipan niya ay ang salitang binitiwan ng kriminal bago ang pagsabog, ipinasa. Hindi niya lubos maisip kung bakit ngayon pa nangyari ang pagsabog na ito. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ito ay hindi aksidente. Alam niyang ang sindikato ang may pakana. Isa itong malinaw na babala o paraan upang patahimikin ang sinumang nagtangkang bumangga sa kanila. At siya, si Maribeth, ang pinakabigat nilang tinutumbok ngayon. Nakataya hindi lamang ang kanyang buhay, kundi ang kaunting pag-asa na makuha niya ang kasagutan sa tanong na matagal na niyang pinasan. Habang papalabas siya ng wasak na gusali, ramdam niya ang kahinaan ng kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng pisikal na pagod, mas malinaw na ngayon sa kanya ang kanyang layunin. Alam niyang ang laban na ito ay hindi na lamang laban para sa hustisya sa korte. Ito na ang laban para sa kanyang anak, para sa kasagutan, para sa katotohanan. Sa kabila ng lahat ng balakid, sa kabila ng panganib, desidido siyang ituloy ang pagsisiyasat, kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Malalim ang pilat na iniwan ng pagsabog, hindi lamang sa katawan ni Maribeth kundi pati na rin sa kanyang kalooban. Habang nagpapagaling siya mula sa malalang sugat sa likod ng kanyang ulo, hindi siya makatulog sa gabi. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang bawat detalye ng huling pag-uusap niya sa kriminal. Ang pagtatapat ng lalaking iyon na may isang bata, isang anak na babae, na ipinasa ng sindikato sa kung saan. Subalit, bago pa niya nakuha ang buong kwento, nagbago ang lahat sa isang iglap. Ang courtroom, na naging tahimik na saksi ng napakaraming paglilitis, ay naging isang arena ng kaguluhan. Ngayon, ito'y naiwang wasak, ang mga pader nito'y puno ng mga bitak, at ang kinagisnan niyang seguridad sa lugar na iyon ay ganap na nawala. Habang nagpapagaling, napagtanto ni Maribeth na hindi na siya maaaring manatiling nakatali sa tungkulin ng pagiging hukom. Bagamat ang posisyon niya sa korte ay naging pangunahing haligi ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon, ngayon ay iba na ang nararamdaman niya. Ang sugat sa kanyang ulo ay nagiging simbolo ng bagong yugto sa kanyang buhay. Alam niya na ang paghahanap sa kanyang anak, ang tanging taong nawawala sa kanyang mundo,
ay higit na mas mahalaga kaysa sa anumang kaso na maihahatol niya mula sa mataas na upuan ng hukuman. Kaya, sa isang mabigat ngunit tiyak na desisyon, iniwan niya ang kanyang posisyon. Wala nang seremonyas, wala nang mahabang pahayag. Tahimik na nilisan ni Maribeth ang buhay bilang hukom at nagdesisyong harapin ang hamon na matagal na niyang iniiwasan. Sa bagong kabanata ng kanyang buhay, si Maribeth ay hindi nag-iisa. Ang bagitong abogado na si Carlos, ang parehong abogado na minsang nagtanong tungkol sa kanyang nakaraan, ay nanatili sa kanyang tabi. Sa kabila ng mga pangyayaring nagbunsod ng takot sa maraming tao, si Carlos ay nagpakita ng determinasyon na hindi inasahan ni Maribeth. "Ma'am," sabi nito, "kung mayroong kahit kaunting paraan upang malaman natin kung nasaan ang anak ninyo, gagawin ko. Tutulungan ko kayo." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maribeth ang suporta ng ibang tao. Sa nakaraan, sinarado niya ang kanyang sarili sa tulong ng iba. Ngunit sa pagkakataong ito, tinanggap niya ang alok ni Carlos. Hindi na siya nagdalawang isip. Magkasama silang nagsimulang maghukay sa mga lumang dokumento. Mga kasong tila nakabaon na sa mga makakapal na aklat ng korte at mga hindi na binubuksang record. Unti-unting binalikan ni Maribeth at Carlos ang bawat kaso na may kaugnayan sa sindikato. Sila'y nagsaliksik sa mga transaksyong isinagawa ng grupo sa mga probinsya, sa mga ari-ariang ninakaw, at sa mga tao na naaresto, ngunit hindi kailanman nagsalita laban sa mga lider ng sindikato. Sa bawat pahina ng dokumento, sa bawat record ng testimonya, tila isang bagong piraso ng puzzle ang lumilitaw. Hindi naging madali ang proseso. Madalas silang mapuyat, nakaharap sa mga ilaw ng lampara habang sinusuri ang mga dokumentong tila puno ng mga katanungan imbes na sagot. Ngunit alam nilang bawat piraso ng impormasyon, gaano man ito kaliit, ay mahalaga. Habang patuloy silang nag-aaral ng mga kaso, natuklasan nila ang mas malalim na koneksyon ng sindikato sa iba't ibang bahagi ng bansa. Napansin ni Carlos ang pattern sa mga kilos ng sindikato. Isang pattern na tila may kinalaman sa isang partikular na lugar. Ang isang maliit na bayan sa hilagang bahagi ng bansa na halos hindi binibigyang pansin sa mga ulat ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga record ng kanilang operasyon. At sa bayan na iyon, may ulat ng isang batang babaeng nakita ilang taon na ang nakalipas. Isang bata na iniwan sa bahay ampunan. Unti-unting nabubuo ang larawan sa isipan ni Maribeth. Ang mga tanong na matagal nang naghahanap ng kasagutan ay unti-unting nagiging malinaw. Kung dati puro haka-haka lamang ang meron siya, ngayon ay meron na siyang direksyon. Ang anak niyang nawala, ang kwintas na natagpuan niya, ang sindikatong matagal nang tinutugis. Lahat ng ito ay tila nag-uugnay-ugnay na. Habang patuloy silang naghahanap ng sagot, nararamdaman ni Maribeth ang kakaibang lakas na nagtutulak sa kanya. Sa kabila ng trahedyang sinapit niya at ng hirap na dinanas, muli siyang bumabangon. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na niya hahayaang mawalan ng saysay ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang trahedya na minsang nagpatumba sa kanya ay siya ring nagbigay sa kanya ng dahilan upang muling tumayo, upang harapin ang katotohanan at upang muling buuin ang pamilyang minsang nawasak. Nagsimula si Maribeth na humingi ng tulong mula sa mga dating kakilala. Mga tao mula sa korte na sa tagal ng panahon ay nakaipon ng kaalaman at karanasan pagdating sa mga underworld connections. Hindi naging madali ang unang hakbang. Ang ilan sa kanila ay nag-aatubili sa una, natatakot na baka mabahiran ng mas malaking peligro ang kanilang sariling mga buhay. Ngunit sa kabila ng alinlangan, may iilang nagpahayag ng suporta. Lalo na ang mga dati niyang kasamahan na natutuwang makita si Maribeth na muling gumagawa ng hakbang palabas ng anino ng kanyang nakaraan. Ang bawat pag-uusap ay nagdala ng piraso ng impormasyon na unti-unting nagpaliwanag ng mas malaking larawan. Isa-isa niyang nilapitan ang mga dati nang nahuli at nakulong na miyembro ng sindikato. Sa mga selda,
Sa loob ng malamig na piitan, tahimik na nakipag-usap si Maribeth. Iba ang presensya niya ngayon. Ang dating hukom na dati kinatatakutan dahil sa kanyang masugid na paghahanap ng hustisya, ngayon ay may dalang ibang uri ng pangamba. Sa bawat hakbang, sa bawat salita, ramdam ng mga kausap niya ang determinasyong hindi nila maitanggi. Sa kanyang pagsasaliksik, lumitaw ang pangalan ng isang caretaker. Isang babaeng naging tagapamahala ng isang maliit na bahay ampunan sa malayong lugar. Ayon sa kwento ng isa sa mga dating kasamahan ng sindikato, ang babaeng ito ay tumanggap ng isang batang babae, mahigit 10 taon na ang nakararaan. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang bata, sabi ng dating miyembro. Pero ang lahat ng detalye parang may tinatakpang sekreto. Ang tanging narinig ko ay iniwan daw ang bata sa kanya para alagaan. Kahit walang malinaw na koneksyon sa puntong iyon, alam ni Maribeth na mahalagang matukoy kung sino ang caretaker na ito at saan matatagpuan. Hindi niya maitatangging lumalakas ang kanyang loob tuwing may bagong piraso ng impormasyon. Ngunit sa parehong panahon, alam niyang hindi pa ito sapat. Marami pa siyang kailangang malaman. Sa kanyang paninindigan, napansin ni Maribeth ang pagbabago sa paligid niya. Ang mga dati niyang kalaban, na minsang nagmamalaki at matapang na humaharap sa kanya, ngayon ay umiiwas ng tingin, tila natatakot na makialam sa kanyang bagong misyon. Hindi na siya basta-basta kayang bulahin ng mga taong ito. Ang kanyang presensya, ang kanyang bagong layunin, ay nagbigay ng bagong anyo sa kanyang pagkatao. Mas malakas, mas matatag. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ni Maribeth na hindi mawawala ang panganib. Ang sindikato, bagamat nabawasan ng miyembro at napilaya ng mga naunang operasyon, ay nananatiling banta. Ang mga natitirang leader nito ay mas matalino, mas maingat at mas mapanlikha. Sa bawat hakbang ni Maribeth patungo sa katotohanan, ramdam niya ang bigat ng mga mata ng kanyang mga kaaway. Ang banta ay hindi na lamang isang ideya. Ito'y isang patuloy na presensya na tila nag-aabang sa bawat kanyang galaw. Bagamat alam niyang mas tuso at mas malakas ang mga kontrabida sa kanilang larangan, hindi ito naging dahilan upang umatras siya. Sa halip, naghahanap siya ng mas matibay na ugnayan sa kanyang mga kakampi. Ang bawat kaibigang natagpuan niya mula sa nakaraan ay tila isang sulo sa madilim niyang daan. Ang mga taong minsang tumulong sa kanya upang makamit ang hustisya ay muling nag-abot ng kanilang suporta. Sa mga lihim na pagpupulong, sa mga pagbabahagi ng impormasyon, at sa muling pagsisiyasat ng mga dokumento, nagawa nilang pagsama-samahin ang mga piraso ng puzzle. Sa unti-unting pag-usad ng investigasyon, nagkaroon ng mas malinaw na larawan si Maribeth. Hindi pa man niya ganap na hawak ang buong sagot. Alam niyang papalapit na siya sa landas kung saan matutuklasan niya ang katotohanan. Sa kabila ng lahat ng kanyang nakaharap, hindi niya naiwala ang pag-asa. Ang bawat hakbang niya ngayon ay hindi na lamang paghahanap sa nakaraan. Ito na rin ay isang paraan upang maibalik ang bahagi ng kanyang pagkatao, ang kanyang pamilya, ang kanyang anak at ang kanyang sarili. Sa matiyagang pag-iimbestiga ni Maribeth kasama ang kanyang mga kakampi, unti-unting lumalapit ang mga sagot. Ang bawat dokumento, bawat pahayag ng mga dating miyembro ng sindikato, at bawat tala mula sa lumang record ng bahay ampunan ay parang mga piraso ng puzzle na nagkakaugnay-ugnay. At sa wakas, natagpuan nila ang isang pangalan ng institusyon na matagal nang nabura sa kamalayan ng publiko. Ang isang bahay ampunan sa malayong probinsya na halos wala nang naiwang bakas ng operasyon nito. Agad na tinungo ni Maribeth at ng kanyang bagong kakampi, si Carlos, ang nasabing lugar. Sa maalikabok at luma ng gusali, nagtanong sila sa mga residente at sa mga natitirang tauhan. Doon nila natuklasan ang isang matandang dating nagtatrabaho sa bahay ampunan. Ayon dito, maraming taon na ang nakalilipas. Mayroong isang batang babae na iniwan sa kanila. Ang bata raw ay tila dinala sa madalian, walang sapat na papeles, at binigyan lamang ng kaunting impormasyon bago tuluyang nawala sa radar ng mga taong nagbigay nito. Ayon sa salaysay,
Ang bata ay naampon ng isang mayamang pamilya mula sa kalapit na lungsod. Ang pamilyang ito, kilala sa kanilang impluwensya at yaman, ay tumanggap ng bata at inaruga ito bilang sariling anak. Ang natuklasang ito ay nagdulot ng halo-halong emosyon kay Maribeth. Galak na makita na posibleng buhay ang kanyang anak, ngunit lungkot at pangamba rin dahil tila napakalapit na ng sagot, ngunit hindi pa niya ito ganap na mahawakan. Nagdesisyon si Maribeth at si Carlos na puntahan ng pamilyang ito upang makausap ang anak na matagal na niyang hinahanap. Ngunit bago pa sila makalapit sa lugar ng pamilya, nalaman nila ang isang nakakagimbal na balita. May mga tauhan ng sindikato na napansin malapit sa tahanan ng pamilyang ito. Ang grupong ito, na walang tigil na sinusubaybayan ni Maribeth mula pa noong unang yugto ng kanyang pagsisiyasat, ay tila nakarating na sa parehong pamilyang naging tahanan ng kanyang anak. Ang pag-asang makaharap ang kanyang anak ay muling natabunan ng takot na baka maunahan na naman siya ng mga taong ito. Baka ito na naman ang maging sanhi ng bagong trahedya. Habang nasa kalagitnaan ng pag-iisip kung paano makakakilos ng ligtas, lumitaw ang isang misteryosong tauhan na tila mula sa kung saan. Ang taong ito, isang lalaking nasa gitnang edad, ay nagpakilala bilang isang dating tauhan ng sindikato na tumalikod sa kanilang operasyon. "Alam ko kung sino ang hawak nyo ngayon," sabi ng lalaki. "At alam ko kung paano nyo makukuha ang anak nyo." Nagdalawang isip si Maribeth. Sa dinami-rami ng kanyang nalaman tungkol sa sindikato, alam niyang mahirap pagkatiwalaan ng sinuman na may kaugnayan sa grupong iyon. Ngunit nang marinig ang detalye mula sa misteryosong tauhan, mga impormasyong hindi maaring malaman ng kahit sino maliban sa isang taong nasa loob, nagsimula siyang pag-isipan ang alok. "Hindi ko kayo pinupuwersa," wika ng lalaki. "Pero kung gusto nyo talaga makita ang anak nyo, mas mainam na makinig kayo sa akin." Kahit labag sa kanyang kalooban, napilitang makipagtulungan si Maribeth sa taong ito. Alam niyang hindi siya maaaring magkamali sa pagkakataong ito. Kung ang kaunting impormasyon lamang ay magdadala sa kanya ng isang hakbang papalapit sa anak, hindi siya maaaring umatras. Kasama si Carlos at ang misteryosong tauhan, sinimulan nilang buuin ang plano. Isang hakbang na maaaring magdala kay Maribeth sa pinakamatagal na niyang hinahanap. Ang muling makita ang kanyang nawawalang anak. Hindi inasahan ni Maribeth ang revelasyon ng misteryosong lalaking tumulong sa kanya. Nang buksan nito ang kanyang kwento, nagdulot ito ng panibagong kawalan ng balanse sa mundo ng dating hukom. Ang tauhang ito, na nagpakilala bilang si Enrique, ay hindi lamang isang dating miyembro ng sindikato. Siya ay isa ring dating kakilala ni Maribeth mula sa kanyang kabataan. Hindi madaling paniwalaan. Ang mukha ng taong ito ay parang pangungutya sa mga alaala niyang pilit na niyang kinakalimutan. Ngunit sa bawat detalyeng isiniwalat ni Enrique, malinaw na hindi lamang ito kwento ng isang taong naglalako ng tsismis. Ito'y kwento ng isang tao na malapit sa kasaysayan ng buhay ni Maribeth. Sinimulan ni Enrique ang kanyang salaysay mula pa noong panahon na ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa negosyo ng pamilya ni Maribeth. Si Enrique, noon pa man, ay saksing tahimik sa mga transaksyon at alitan sa pagitan ng kanilang mga magulang. "Maribeth," wika niya, "ang pamilya mo, maraming naging kaaway noon. Hindi lang dahil sa negosyo, kundi dahil na rin sa mga desisyon ng inyong ama." Hindi maitanggi ni Maribeth ang mga sinasabi ni Enrique. Binalikan niya ang mga araw noong siya'y bata pa. Ang mga pag-aaway ng mga magulang niya sa bahay, ang malalaking pagtatalo tungkol sa negosyo at kapangyarihan, at ang mga hindi maipaliwanag na pagbisita ng mga taong mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Ayon kay Enrique, ang sindikatong ngayon ay kanyang nilalabanan ay hindi nagsimula bilang simpleng grupo ng mga magnanakaw. Nagsimula ito bilang isang maliit na pamilyang may kasanayan sa pagpapalitan ng mga antigong gamit, mga koleksyong bihirang makita. Ngunit nang masangkot sa mga masamang alitan,
Naging makinarya ito ng galit at paghihiganti. Sinabi ni Enrique na ang pagkawala ng anak ni Maribeth ay hindi nagkataon. Plano nila iyon, anya, isang pagpapakita ng kanilang kapangyarihan at paghamak sa pamilya nyo. Habang ikinukwento ni Enrique ang tunay na dahilan ng pagkawala ng anak, dahan-dahan ring lumilinaw ang dahilan ng paglitaw ng kwintas. Ayon kay Enrique, ang kwintas ay orihinal na ibinigay sa lider ng sindikato bilang simbolo ng tagumpay sa kanilang paghihiganti laban sa pamilya ni Maribeth. Ngunit sa loob ng mga taon, ito'y naipasa-pasa sa iba't ibang miyembro ng grupo. Isang panlalait na anyo ng tropeyo na ipinamamalas nila upang ipakita na kontrolado nila ang lahat. Kaya nang makita ni Maribeth ang kwintas sa kriminal, ito'y hindi nagkataon lamang. Isa itong palatandaan, isang paalala ng matagal ng trahedya na binabalot ng sindikato. Nagbalik sa alaala ni Maribeth ang lahat ng mga sandali noong araw na nawala ang kanyang anak. Ang ulan, ang dilim, ang ingay ng mga yapak na biglang nawala. Hindi na pala yun usapin ng isang simpleng pagkawala. Isa pala itong balak, isang sinadyang paghihiganti laban sa kanilang pamilya. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang ideyang ito. Ang lahat ng hirap at sakit na kanyang naranasan ay bunga ng galit ng mga tao sa kanyang angkan. Isang galit na naipon sa mahabang panahon. Sa kabila ng bigat ng kanyang narinig, nanatili si Maribeth na kalmado. Ngunit sa loob niya'y parang isang bagyong bumabayo sa kanyang damdamin. Paano siya makakabawi? Paano niya maibabalik ang mga taon na nawala sa kanila ng kanyang anak? Sa gitna ng mga tanong na ito, muling nagsalita si Enrique. Alam ko kung saan mo sila matatagpuan. Anya, ngunit hindi ito magiging madali. Kailangan mo ng lakas ng loob at handa kang harapin ang mga taong iyon. Walang ibang nasa isip si Maribeth kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Ngayon na alam na niya ang dahilan ng pagkawala nito, mas naging malinaw kung bakit hindi siya pwedeng tumigil. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng kawalang katiyakan, nagpa siya siyang sumugal muli. Ang kanyang paghahanap ay hindi pa tapos. At alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat upang maibalik ang bahagi ng kanyang buhay na matagal nang nawawala. Sa pagkakataong iyon, sa tahimik na silid kung saan pinag-uusapan nila ang mga sikreto ng nakaraan, nagpa siya si Maribeth na muling harapin ang mga kalaban. Ito na ang panahon upang ipaglaban hindi lamang ang kanyang anak, kundi ang hustisya para sa lahat ng nawala sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang determinasyon ni Maribeth. Natanggap na niya na ang daan patungo sa kanyang anak ay puno ng panganib at hindi tiyak, ngunit wala na siyang balak umatras. Kailangan niyang harapin ang sindikatong nagdulot ng kanyang pinakamalaking pagkatalo sa buhay. Hindi niya hahayaan na muling makawala ang pagkakataong ito, ang pagkakataong mabawi ang anak na matagal na niyang hinahanap. Sa tulong ng mga bagong kaalyado, mga dating kakilala mula sa korte, si Carlos na hindi bumitiw sa tabi niya, at maging si Enrique na tila tumutuwid na ang landas, nagplano sila ng isang operasyon. Ang layunin ay simple ngunit delikado. Salakayin ang pinaghihinalaang kuta ng sindikato, makuha ang anak ni Maribeth, at tapusin ang impluwensya ng grupo. Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa maingat na pagsasagawa ng kanilang plano at sa tapang ng bawat isa sa kanila. Ang unang hakbang ay ang pagtunton sa pamilyang tumanggap sa anak ni Maribeth. Napag-alaman nilang ang pamilya ay nanatili sa isang malawak na ari-arian sa labas ng lungsod. Sa unang tingin, ito'y isang tahimik na lugar, mapuno, malayo sa mga mata ng karamihan, at may matibay na pader na tila nagkukubli ng mga sikreto. Sinimulan nilang obserbahan ang galaw ng mga tao sa loob at labas ng ari-arian. Hindi nagtagal, natukoy nila na ang mga tauhan ng sindikato ay malayang nakakapasok at nakakabaon na sa pamilya. Mukhang kontrolado ng grupo ang kapaligiran, at anumang maling galaw ay maaaring magdulot ng trahedya. Isang gabi, habang lahat ay tahimik, nagsimula na silang kumilos. Sa gabing iyon,
bihirang gumalaw ang mga sasakyan sa kalsada at tila ang paligid ay nakikipagsabwatan upang itago ang kanilang plano. Kasama sina Carlos, Enrique at ang ilan pang dating kasamahan sa korte na may kaalaman sa ganitong klaseng operasyon. Nilapitan nila ang ari-arian. Bawat isa sa kanila'y alam na walang garantiya ang tagumpay. Ngunit ang mga mata ni Maribeth ay puno ng determinasyon. Alam niyang nasa kabilang pinto lamang ang sagot sa mga tanong na matagal na niyang pinasan. Sa pagsapit nila sa malapit na bakuran, sinimulan nilang pag-aralan ang mga gwardya. Kakaunti lang ang mga bantay sa labas, ngunit alam nilang hindi sila dapat makampante. Si Enrique ang nanguna sa pagbibigay ng senyales kung kailan sila dapat gumalaw. Isang mabilis ngunit maingat na galaw ng bawat isa at natagpuan nila ang kanilang sarili sa loob ng ari-arian. Bawat yapak ay pinakikinggan. Bawat hakbang ay pinag-iisipang mabuti. Walang puwang para sa pagkakamali. Nang marating nila ang pangunahing gusali, dito nagsimulang maging tensyonado ang lahat. Ang pamilyang tumanggap sa anak ni Maribeth ay naroon, tila nasa ilalim ng kontrol ng sindikato. Habang pinapasok nila ang bahay, isang pamilyar na boses ang bumati kay Maribeth. Isang boses na hindi niya narinig sa loob ng maraming taon. Sa harap nila, nagpakita si Dante Romero, ang leader ng sindikato. Hawak ang isang baril at may kasamang ilang tauhan. Maribeth, Anya, hindi ko akalaing darating ka sa puntong ito. Pero kung iisipin, dapat ko na yatang inasahan. Naroon sa harapan niya ang taong naging ugat ng kanyang paghihirap, ang dahilan kung bakit nawala ang anak niya at ang mga tao ng kapayapaan sa kanyang buhay. Ang buong paligid ay nagmimistulang isang entablado para sa huling tagpo ng isang trahedya. Ang bawat kilos ni Dante, ang bawat ngiti ng pagkutya ay nagdagdag ng bigat sa galit at determinasyon ni Maribeth. Alam mo bang wala kang karapatang kunin ang hindi sayo? Sagot ni Maribeth, mariin ang bawat salita. Hindi na ito usapan ng pananakot o pagkumbinsi. Ito na ang oras ng harapang paglalaban. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Walang gumalaw. Lahat ay parang naghihintay sa susunod na hakbang, kung sino ang unang kikilos. Subalit hindi tumagal ang tensyon. Sa isang iglap, biglang nagkaroon ng putukan. Ang mga tauhan ni Maribeth ay dumiskarte upang gawing kalamangan ang kanilang posisyon. Sa bawat putok ng baril, sa bawat ingay ng salpukan, ramdam ni Maribeth ang bigat ng kanyang desisyon. Ang paghahanap ng kanyang anak ay umabot na sa puntong ito. Isang labanan kung saan hindi lamang pisikal na lakas ang kailangan, kundi pati na rin ang lakas ng loob at determinasyon. Si Dante, sa kabila ng pag-usbong ng tensyon sa paligid, ay nanatiling kalmado. Ngunit makikita sa kanyang mga mata ang isang uri ng pagkabalisa na hindi niya kayang maitago. Naramdaman ni Maribeth na ito na ang huling pagkakataon. Alam niyang wala nang babalikan. Ang kanyang laban ay hindi na para sa hustisya lamang, kundi para sa kanyang sariling pamilya at para sa lahat ng taong naapektuhan ng sindikatong ito. Sa wakas, harapan ng nagkaharap si Maribeth at si Dante. Ang pag-uusap nila ay hindi tungkol sa kasaysayan ng sindikato o sa mga detalye ng kanilang mga kaso. Ito ay tunggalian ng prinsipyo, ng tapang at ng katotohanang matagal nang inilihim. Sa kabila ng hirap, sa kabila ng pagod, hindi umatras si Maribeth. At sa huling sandali, nang magpasya na ang lahat, napatunayan niya na ang tapang ng isang ina ay higit pa sa anumang puwersang kanyang nakaharap. Ang huling mga putok ng baril ay nagbigay ng tahimik na pagtuldok sa mahaba at madugong labanan. Ang dating tahimik na ari-arian ay nagmistulang patak-patak ng ulan sa dagat ng mga kalansay ng mga pangarap, ng mga nawasak na plano, at ng matagal nang nabubuong galit. Si Maribeth, sa gitna ng lahat ng ito, ay nakatayo sa harap ng anak niyang ngayon lamang niya muling nakita pagkatapos ng mahabang taon. Sa bawat hakbang niya patungo sa batang babae, para bang bawat segundo'y bumabagal. Ang mukha ng anak niya,
ang parehong muka na iniukit ng kanyang gunita sa bawat gabi ng pag-iisa, ay ngayon malinaw na malinaw sa harap niya. Ngunit hindi na ito ang parehong inosenteng muka ng batang nawala sa kanya. Naging dalaga na ito, mahinhin ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kung paano mag-uumpisa. Sa gitna ng kaguluhan, naging tahimik ang mundo sa pagitan nilang dalawa. "Nanay," mahinang sabi ng dalaga. Sa pagkarinig sa salitang iyon, parang nawasak ang pader ng mga alaala sa isipan ni Maribeth. Napaluhod siya sa harap ng anak at niyakap ito ng mahigpit, waring iniipon ang mga taon ng pagkawala, ng kawalan ng pag-asa, at ng pagnanais na muling makasama ang kaisa-isa niyang kayamanan. Walang salitang makapaghahayag ng damdamin ng sandaling iyon. Sapat na ang yakap, sapat na ang init ng kanilang muling pagkikita. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, hindi maitatangging maraming naging kapalit ang kalayaan ng anak niya. Maraming kaalyado ni Maribeth ang nasugatan at may ilan pang nagbuwis ng buhay para lamang maisagawa ang operasyong ito. Ang mga taong tumulong sa kanya, mga dating kasamahan, si Carlos at maging si Enrique, lahat sila'y nagdala ng sarili nilang sakripisyo. Sa gitna ng tagumpay, naroroon ang hapdi ng pagkawala. Ang tahimik na pagngiti ni Carlos, na ngayoy may sugat sa balikat, ang nagtulak kay Maribeth na mapagtanto ang bigat ng utang na loob sa mga tumulong sa kanya. Alam niyang hindi sapat ang salamat. Alam niyang ang kanilang ginawa ay higit pa sa tungkulin. Ito'y isang alay na hindi niya kayang pantayan. Habang nagbubuo siya ng lakas upang magsalita sa anak, isang bagay ang napansin ni Maribeth. Ang dalaga, habang hawak ang kamay ng ina, ay may suot na kwintas. Ang kwintas na minsang naging simbolo ng pagmamahalan nilang mag-ina. Tumulo ang luha ni Maribeth habang hinahaplos ang palamuti. Muli niyang naalala ang gabing isinabit niya ito sa leeg ng kanyang anak. Noon pa man, ang kwintas ay naging tanda ng kanilang di mabuburang koneksyon. At ngayon, sa gitna ng nawasak na sindikato at ng maraming sakripisyo, ang kwintas na ito ang nagsisilbing tanda ng muling paghilom ng isang pamilyang matagal nang sinubok ng tadhana. Ang sindikato, sa wakas, ay naglaho. Ang mga lider nito ay nalupig, ang kanilang mga tauhan ay nagkalat o tuluyang nawala. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, iniwan ng sindikato ang isang masaklap na aral. Napagtanto ni Maribeth na ang galit, ang paghihiganti, at ang pagkagahaman ay hindi lamang nagmumula sa mga kriminal. Sa maraming taon, siya rin ay naging biktima ng sariling puot, ng sariling kawalan ng kapatawaran. Sa kanyang paglalakbay upang muling makuha ang anak, natutunan niyang ang tunay na hustisya ay hindi lamang parusa. Ito'y pagbibigay ng pagkakataong maghilom, ng pagkakataong bumuo muli. Sa paglipas ng mga linggo, sinimula ni Maribeth at ng kanyang anak ang kanilang bagong buhay. Lumipat sila sa isang tahimik na lugar kung saan walang masyadong nakakakilala sa kanila, kung saan maaari nilang simulan ang panibagong yugto. Nagpakilala si Maribeth bilang simpleng babaeng namumuhay kasama ang kanyang anak. Unti-unti nilang binalikan ang mga maliliit na bagay na nawala sa kanila. Ang pagkain ng magkasalo, ang pagtawa sa maliliit na biro, ang paglalakad sa tabi ng dagat habang nagkukwentuhan. Ngunit kahit sa gitna ng bagong simula, hindi kayang kalimutan ni Maribeth ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang mga alaala ng sindikato, ng mga sakripisyo ng kanyang mga kaalyado, ng lahat ng trahedya at tagumpay. Lahat ng ito ay nananatili sa kanyang puso. Subalit imbis na maging pabigat, ang mga alaalang ito ay naging inspirasyon niya. Sa kabila ng lahat, natutunan niyang ang buhay ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagtutuwid, ng pagtutubo mula sa ugat ng sakit at ng pagyakap sa mga aral na dala ng kahapon. Sa bawat araw, habang kasama niya ang kanyang anak, nakikita ni Maribeth ang bagong pag-asa. Hindi pa tapos ang lahat, ngunit ang mahalaga, mayroon na silang bagong simula. Isang pag-asa na puno ng pangako na sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang mawala pa.
Makalipas ang ilang buwan mula nang matagpuan ni Maribeth ang kanyang anak, unti-unti nang umayos ang kanilang buhay. Lumipat sila sa isang malayo at tahimik na lugar, sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na may tanawin ng mga bundok. Ang paligid ay payapa, malayo sa ingay ng lungsod, at sa wakas ay nagkaroon ng espasyo si Maribeth at ang kanyang anak upang magsimulang muli. Hindi naging madali ang pagbuo ng relasyon na matagal nang naputol. Ang mga taon ng pagkakawalay ay nag-iwan ng agwat sa kanilang dalawa. Isang agwat na hindi agad mapupunan ng simpleng mga salita. Ngunit sa bawat araw, sa bawat pagsisikap nilang makilala muli ang isa't isa, dahan-dahan nilang tinatawid ang distansyang iyon. Nagsimula silang mag-usap ng mas madalas. Sa umaga, sabay silang nagkakape at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga plano. Sa hapon, lumalabas sila upang maglakad sa paligid. Inaaalalang muli ang mga alaala ng kanilang nakaraan at natutuklasan ang mga bagong bagay na magkasama. Si Maribeth ay matiyagang nagpatuloy sa pagbibigay ng suporta at pagmamahal na tila naantala ng maraming taon. Hindi na siya ang masungit at istriktong hukom na minsang kinatatakutan sa korte. Ngayon, siya na ang mapagmahal na ina na handang makinig, magtanong, at magbigay ng seguridad. Sa kabila ng mga pag-aalangan ng kanyang anak noong una, unti-unting natutunan nitong pagkatiwalaan si Maribeth. At sa mga sandaling iyon, nakita ni Maribeth ang kislap ng dating bata. Ang batang minsan niyang niyakap, kinantahan bago matulog, at pinangarap na muling makita. Bukod sa pagtutok sa kanilang relasyon, nakakita rin si Maribeth ng paraan upang gawing makabuluhan ang kanyang mga karanasan. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, napagtanto niyang hindi siya nag-iisa sa pakikibaka. Maraming bata ang nawawala, maraming pamilya ang naghihirap, at maraming tao ang nangangailangan ng tulong upang makahanap ng kanilang minamahal. Gamit ang natitira niyang impluwensya mula sa kanyang dating posisyon, sinimulan ni Maribeth ang isang programa na nagbibigay ng suporta sa mga ulila at nawawalang bata. Nagtayo siya ng isang maliit na sentro sa kanilang bagong bayan. Doon, nagtutulungan ang mga tao upang magsaliksik ng impormasyon, makipag-ugnayan sa iba't ibang organisasyon, at tumulong sa mga pamilyang nawalan ng koneksyon sa kanilang mga anak. Ang sentro ay naging isang lugar ng pag-asa, isang tahimik na silungan para sa mga nangangailangan. Dito rin natutunan ni Maribeth na ang kanyang kwento, gaano man kahirap, ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Hindi lamang siya tumutulong dahil may kakayahan siya. Tumutulong siya dahil alam niyang ang pagkawala at paghahanap ay mga karanasang nagbabago sa buhay. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, natutunan ni Maribeth na tanggapin ang kanyang nakaraan. Hindi na niya sinisisi ang sarili sa mga nangyari. Sa halip, inisip niya kung paano niya magagamit ang mga sugat na ito upang magdala ng liwanag sa iba. Ang bawat taong dumadating sa kanyang programa, bawat magulang na natutulungan nilang makita ang kanilang anak, ay nagpapaalala kay Maribeth na ang kanyang buhay ay may bagong layunin. Ang sakit, ang pagkawala, at ang lahat ng sakripisyo ay hindi na lamang bahagi ng isang madilim na kwento. Ito'y naging bahagi ng isang mas makulay na larawan ng pag-asa at pagbabago. Habang tumatagal, naging mas payapa ang buhay nila ng kanyang anak. Ang dating mga gabi ng katahimikan at lungkot ay napalitan ng mga gabing puno ng tawanan, ng masarap na hapunan, at ng mga kwento ng pangarap para sa hinaharap. Sa tuwing nakikita ni Maribeth ang kanyang anak na masayang nagbabahagi ng kanyang plano sa kolehiyo o nagpapakita ng interes sa mga simpleng bagay, natutunan niyang tanggapin na, sa kabila ng lahat ng hirap, natupad pa rin ang kanyang hangarin. Natagpuan nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Sa huli, ang kanilang kwento ay nagtapos sa isang tahimik ngunit makabuluhang paraan. Walang malaking seremonya, walang ingay ng tagumpay. Ang kanilang kwento ay nagtapos sa simpleng eksena ng mag-ina na magkasamang nagmamasid sa paglubog ng araw mula sa kanilang maliit na beranda, tahimik na nagpapasalamat sa bagong simula. Sa sandaling iyon,
Naisip ni Maribeth na ang buhay, bagamat puno ng sugat, ay puno rin ng pagkakataong maghilom, magmahal, at muling magsimula.